Usapang DILG. Gabay sa pamamahalang lokal. Magandang araw mga kabarangay at sa mga kasamahan natin sa serbisyo publiko, lalong higit sa mga opisyales ng ating mga local government sa lalawigan ng Aurora. Muli, samahan niyo kami sa isa na namang makabuluhang talakayan sa ating programang Usapang DILG. Gabay para sa pamamahalang lokal, ikaw at ako, makalokal tayo. Tayo ay napapakinggan sa ating official Facebook page www.facebook.com/DILG-Aurora at ilang piling local radio station, particular na ang programang Batas at Komunidad. Kabibotante, minsan o madalas ay may naririnig tayong mga kandidato during campaign period na nangangako na magpapagawa ng iba't ibang infrastruktura o magbibigay ng ayuda kapag sila daw ay nanalo bilang lokal na mambabatas o local legislator. Ngayon sa ating episode na pinamagatang Legislaturang Epektibo, Gabay sa Progresibong Pagbabago, sama-sama nating alamin mula sa ating DILG Provincial Director, NRP Cambronero, kung ano nga ba ang magiging tungkulin at saklaw ng kapangyarihan ng ating mga ihahalal na local official, partikular na ang mga nasa legislative branch o sanggunian. Ako po ang inyong host, LGO6 Rainer Benconseo, at muli kayo ay nakikinig sa Usapang DILG, gabay para sa pamamahalang lokal, ikaw at ako, makalokal tayo. Usapang DILG. Gabay sa pamamahalang lokal. Para simulan ang ating diskurso, alamin muna natin ang delineation of powers between the legislative at executive branch sa konteksto ng local government. Kanino nga ba ito pinagkaloob ng ating batas, particular na ang Local Government Code of 1991? PD? Una sa lahat, nais kong batiin ang lahat ng mga tagapakinig natin dito sa Usapang DILG, gabay sa pamamahalang lokal. Ikaw at ako, makalokal tayo. 2 linggo na lang at pipili ang ating mga kalalawigan ng mga susunod na mamumuno sa ating mga LGUs. Maganda na mapakinggan nila tayo. Malaman nila ang mga tungkulin ng bawat lokal na posisyon upang maging gabay nila sa pagpili ng kandidato. Sa iyong huling katanungan na PM Rain kanina tungkol sa pagkakaiba ng kapangyarihan at tungkulin ng executive at legislative branch ng LGU. Executive power is primarily held by the local chief executive. Pag sinabi nating local chief executive, yan ang provincial governor, mayor, punong barangay. Lahat sila local chief executive, no? Isa sa mga distinct duties and functions nila bilang mga local chief executives ng kanilang mga nasasakupan is to exercise general supervision and control sa lahat ng mga programa, proyekto, services and activities ng kanilang respective local government units para sa pangkalahatang kapakanan o sabi nga, general welfare ng kanilang mga nasasakupan. Tungkulin din nila na ipatupad ang lahat ng mga batas at local ordinances na may kaugnayan sa kanilang pamamahala at sa pagsasagawa ng kanilang mga corporate powers. Samantala, ang local legislative power naman is expressly conferred sa ating mga sangguniang members, alinsunod sa Section 48 ng Local Government Code of 1991 o RA 7160. Pag sinasabing legislative power, ito po ang kapangyarihang gumawa, mag-amyenda, o mag-alter and repeal o ipasawalang bisa ang isang local ordinance. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay hindi magpagawa ng mga pampublikong infrastruktura, bagkus ay magpasa ng mga ordinansa, mga lokal na ordinansa, mga resolusyon na kinakailangan upang mapahusay at maging epektibo ang kanilang pamamahala. So yan ang pagkakaiba ng dalawang branch of local government. Ayan, so PD, nabanggit niyo po kanina that legislative power includes the authority or the power to amend. Kasama po ba dito yung mga batas tulad po ng ating local government code, since may mga provision po dito na sa tingin po ng ating mga LGUs ay hindi na daw po applicable sa panahon ngayon? May limitasyon ang legislative power nila, no? Hindi po nila pwedeng baguhin o amyendahan ang mga national stature natin. Unang-una, ang legislative power ng ating mga sanggunian ay binigay lamang ng Congress, no, ng ating Kongreso. Ang mga ordinansas ng LGUs ay inferior in status compared sa ating mga national laws. Kaya hindi ito pwedeng isupersede o kontrahin ang alinman sa ating mga statute and more so ang ating constitution. Kung sakali man na sila ay mayroong stand or view na taliwas sa ating mga batas, tingin nila ay hindi na ito akma, malaya naman silang ipahayag ito sa pamamagitan ng resolusyon. Ito ay parte ng kanilang local autonomy. However,
Hindi po ibig sabihin na dahil pwede kang maglabas ng taliwas na opinyon o saloobin, ay pwede na po silang magpasa at mag-implement ng mga ordinansa na taliwas sa sinasabing batas na una nang ipinasa ng Kongreso. So, napakaganda po na in-explain ni Boss. Before we proceed, tunghayan po muna natin ang isang friendly reminder tungkol sa vote buying and vote selling. Usapang DILG. Alam mo ba, ang vote buying o pagbili ng boto ay ang pagbibigay, pag-aalok o pangangako ng kahit sino ng pera o anumang bagay na may halaga, anumang opisina o trabaho, prangkista o gawad, pampubliko o pribado, gumawa ng paggasta, direkta o hindi direkta, o maging sanhi ng paggasta sa sinumang tao, asosasyon, korporasyon, entidad o komunidad. Alam mo ba na ang ayuda, tupad, akap, AX at 4Ps na ipinapamahagi ng mga kandidato na kasalukuyang halal na opisyal o ng kanilang asawa o miyembro ng pamilya sa loob ng second civil degree of consanguinity o ng kanilang mga kilalang supporter o empleyado sa loob ng 10 araw bago ang halalan at sa araw ng halalan ay kabilang sa mga akto ng presumed vote buying at vote selling o abuse of state resources. Pakinggan natin ang AVP tungkol sa kontrabigay. Ang malaya, patas at malinis na halalan ay saligan ng demokrasya. Ngunit sa likod nito, may mga balakid na humahadlang sa ating karapatan at kalayaang bumoto at sa tunay na pagpapahayag ng kalooban ng mga mamamayan, ang pagbili at pagbenta ng boto. Bagamat matagal nang kinikilala bilang isang krimen ang pagbili at pagbenta ng boto, laganap at kabi-kabila pa rin ang pinagbabawal na gawain na ito sa ating bansa. Upang tugunan ito, nagkaroon ng komisyon ng Task Force Kontrabigay noong halalan 2019 at 2022 na pinalakas sa pagtatag ng Committee on Kontrabigay noong 2023. To start with, what used to be just a task force, just an ad hoc committee in 2019, is now a standing committee, a permanent committee of the COMELEC, the only permanent committee of the COMELEC dedicated to attacking what is truly an internal threat to democracy. Ito ang makabagong inisyatibo na naglalayong bigyan ng konkretong mekanismo at estruktura para labanan ang pagbili at pagbenta ng boto. Layunin nitong itaguyod ang pakikilahok ng buong sambayanan upang tuluyang wakasan ang modernong kanser ng bayan. Sumusunod ang komite sa isang multi-pronged approach. Deterrence, pagpigil sa mga lumalabag sa pamamagitan ng masigasig na kampanya laban sa pagbili at pagbenta ng boto gamit ang iba't ibang anyo ng media, traditional man o digital. Enforcement, pagtitiyak ng maayos na pagpapatupad ng mga batas. Prosecution, masusing pagsisiyasat at mabilis na pag-uusig sa mga nagkasala. Sa paglaban sa pagbili at pagbenta ng boto, pinag-isa natin ang mga ehensya ng gobyerno, law enforcement agencies, civil societies, mga institusyong pampinansyal, mga grupo ng mamamayan at maging mga pribadong entidad. Isang malawakang whole-of-nation approach sa pagsugpo ng pagbili at pagbenta ng boto. Ang komite ay may lokal na presensya din sa bawat rehiyon, lalawigan, lungsod at munisipyo. Sa pamamagitan din ng masigasig na pangangampanya laban sa pagbili at pagbenta ng boto, pinalalakas ang kamalayan ng mga mamamayan na ang kanilang boto ay isang makapangyarihang boses na magpapasya sa kalidad ng liderato at serbisyo publiko. Sa nakaraang 2023 barangay at SK elections, isang makabuluhang pagbaba sa bilang ng mga reklamong natanggap ng Committee on Kontrabigay ang ating naitala. Ngunit, kabaliktaran nito, tumaas naman ang mga kaso ng bilihan at bentahan ng boto na kasalukuyang isinasampa na sa korte. Habang papalapit ang 2025 national and local elections, pinapalawak pa ng komite ang mga operasyon nito. Kabilang dito ang mas malawak na sistema ng pag-uulat at mas malalim na pakikipagtulungan sa mga law enforcement agencies, local government units at iba pang mga grupo at organisasyon na kaagapay ng COMELEC.
Isa ring makabuluhang hamon na kinakaharap ng komite ay ang maling paggamit ng state resources para makabili ng boto. Kailangang makilala ang pagkakaiba ng lehitimong tulong mula sa pamimili ng boto na nakatago bilang isang social amelioration program. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, ipinapakita natin na ang kampanya laban sa bilihan ng boto ay hindi lamang salita, kundi aksyon. Kontra Bigay, laban sa pagbili ng boto, laban sa pagbenta ng boto, laban sa pag-abuso sa kabangyaman ng bayan, para sa malinis na halalan, para sa demokrasya. Ito ang Committee on Kontra Bigay. Usapang DILG. Ngayon na alam na natin kung ano nga ba ang kontrabigay, balik tayo sa ating main segment. Back to you, PM Rain. Yan, so nagbabalik pong muli ang Usapang DILG with our topic, lehislaturang epektibo, gabay sa progresibong pagbabago. PD, na-discuss nyo po na hindi pwedeng kontrahin ng isang ordinansa ang batas na pinasa po ng Kongreso. So paano naman po kung ito ay naipasa na? Will it remain effective or valid? Yan, no? Meron tayong mga na-experience na ganyan. Una sa lahat, para po sa kalaman ng ating mga kabarangay, magkaiba po ang ibig sabihin ng effectivity at validity ayon sa pagkakagamit nito sa ating local government code. Effectivity po is governed by Section 51 of the Local Government Code na nagsasabi na ang ordinansa is made effective and can already be implemented and given full force and effect sang-ayon sa petsang itinatadhana ng sanggunian sa effectivity clause ng ordinansa. Pag walang ganitong clause o provision, magte-take effect ang isang ordinansa after 10 days mula nang ito ay mai-post sa bulletin board sa entrance ng provincial capital or city, municipal or barangay hall as the case may be. At least 2 other conspicuous places ng concerned LGUs. Sa kabilang banda naman, validity is governed by Section 56 and 57 of the Local Government Code. Ito ay tumutukoy sa substantive requirement ng isang ordinansa kung ito ba ay consistent sa mga provision ng ating konstitusyon at mga mas mataas na batas. Ito yung ating mga Republic Acts at iba pang mga batas na ini-implement ng ating mga national government agencies. And so PD, since ang paggawa po ng mga ordinansa ang isa sa mga pangunahing gagawin ng ating mga lokal na mababatas, ano-ano po ba yung mga dapat na katangian ng isang ordinansa para po masabi nating valid ito? So dapat ito malaman ng ating mga susunod na mga sanggunian members, no? Actually, ang Supreme Court po sa ilang mga kanilang mga rulings or decisions ay nag-establish na ng isang test to determine the validity and constitutionality of a local ordinance. Sa kaso ng City of Manila versus Laguio Jr., ipinaliwanag ng Supreme Court na para maging valid ang isang ordinance, dapat ito ay within the corporate powers ng LGU to enact. Ipinasa according sa procedures prescribed by the Local Government Code. Also, dapat ito ay nagko-confirm sa mga sumusunod na substantive requirements. Una, tulad ng nabanggit ko kanina, hindi dapat ito against o kontra sa Constitution at mas mataas na batas o any other Republic Act at iba pang mga statute ng ating bansa. Pangalawa, hindi dapat ito unfair o abrasive o hindi ito pwedeng maging partial, no? Pangatlong criteria, hindi ito pwedeng maging partial o kumikiling sa isang sektor lamang. Hindi ito pwedeng nagdi-distinguish, no, ng mga pwedeng makinabang o pwede lang na i-implement yung ating batas. Pang-apat, hindi dapat ito nakakahadlang sa kalakalan but merely to regulate trade, no, sa business, lalong-lalo na sa mga nangangalakal natin. Hindi ito pwedeng magsabi na bawal ang iyong ginagawang pangangalakal, no? Maliban na lang kung illegal yung iyong ginakalakal, halimbawa drugs, bawal yun. Pero yung legal na pangangalakal, hindi ito pwedeng pigilan din naman, kundi i-regulate. Kaya nga, paninigarilyo, hindi totally pwedeng ipagbawal yung paninigarilyo, kundi nire-regulate lamang. Panglima, dapat ito ay general and consistent with public policy. No, dapat hindi ito kontra sa nakaugalian na nating mga public morals natin, no? Hindi ito parang immoral sa paningin ng nakararami. Lastly, hindi dapat ito unreasonable, no? Yan ang mga katangian ng isang ordinansa na sinasabi ng ating Korte Suprema na kailangan munang masatisfy bago ito masabi na
isang valid and effective local ordinance. Usapang DILG. Yan. So ayan po, narinig po natin kung ano po yung mga requirements para masabing valid po yung isang ordinansa. Tandaan po natin na ang legislative power na ibinigay sa atin ng Kongreso ay power of subordinate legislation. Kaya nga po, a mere ordinance cannot undo the act of Congress. Di po natin pwedeng kontrahen ang Kongreso, but we can adopt po national laws into local laws kung saan pwede po tayong mag-prescribe ng mga probisyon na hindi pa po itinadhana ng batas sang-ayon po sa substantive requirements na nabanggit po kanina ni PD. So bago po tayo mag-proceed sa ating talakayan, alamin naman po natin kung ano nga po ba ang sinasabing abuse of state resources during election period. So ano ba ang akto ng pang-abuso ng state resources? Ang abuse of state resources ay ang maling paggamit ng resources ng pamahalaan, ito man ay material, human, coercive, regulatory, budgetary, media-related o legislative para sa electoral advantage tulad ng pangingialam ng mga kawani at empleyado ng pamahalaan, undue influence, paggamit ng pampublikong pondo pero na idinoposito sa isang trust, gagamitan ng mga pasilidad ng pagmamayari o kontrolado ng pamahalaan para sa pangangampanya. Next, paglabas, pagluwal o paggastos ng pampublikong pondo. At lastly, konstruksyon ng pampublikong gawain, paghatid ng mga materyales para sa pampublikong gawain, at paglabas ng treasury warrants at iba pa. Tandaan natin na ang isang kandidato ay disqualified kung siya ay napatunayan na nagbigay, nag-alok o nangako ng pera o anuman na may halaga para impluwensyahan, udyugin o tiwaliin ang sino man o ang publiko para bumoto para sa o laban sa sino mang kandidato o pigilin ang kanyang boto sa halalan. Or naglabas, nagluwal, gumastos ng pampublikong pondo sa loob ng 45 araw bago ang regular na halalan at 30 araw bago ang espesyal na halalan ayon sa Section 261 ng Omnibus Election. Usapang DILG. At nagbabalik po tayong muli. Kanina po ay tinalakay po natin ang pagkakaiba ng tungkulin ng local chief executive at mga sangguniang members. Ngayon naman po, Pili, sa paggawa po ng ordinansa o ng mga resolusyon, ano-ano nga po ba yung mga kailangang tutukan ng ating mga sanggunian? Napakaraming ordinansa o resolusyon na pwedeng ipasa ng ating mga sanggunian sang-ayon sa General Welfare Clause ng ating Local Government Code. For example, in terms of ensuring peace and order and public safety, pwede silang mag-enact ng mga policies to prevent and suppress lawlessness, disorder, riot, violence, rebellion or sedition, even habitual drunkenness in public places at mga juvenile delinquency. At pwede rin silang mag-impose ng mga penalties para dito. Kagaya ng ginagawa natin during may mga imminent danger, kagaya ng calamities. Kapag may bagyo, ini-impose natin ang liquor ban, lalong-lalo na sa ating mga dalampasigan. Kasama rin po dito, in line with the promotion of health, ang paggawa ng mga ordinansa tungkol sa drug abuse prevention at mga measure to ensure the reintegration ng ating mga person who use drugs. No? Dapat may isama sila o may balik sila sa ating mga society. In terms of the improvement of public morals, pwede silang mag-enact ng mga ordinances to prevent, suppress, and impose appropriate penalties for prostitution, gambling, o yung mga tinatawag nating games of chance. Pwede rin pong mag-impose against vagrancy, panlilimos. No? Makikita natin ngayon, dito sa Aurora, meron na rin tayo ngayong mga nanlilimos sa ating mga daan. To complement our national laws, pwede din po silang mag-localize ng mga green policies to promote environmental sustainability and ecological balance. Kasama na dito yung mga initiatives na waste management, paggawa ng renewable energy, climate change mitigation, at syempre, sustainable resource management. Tandaan din natin na kasama sa tungkulin ng ating mga sanggunian ang pagpasa ng mga ordinansa to generate and maximize the use of resources and revenues ng ating mga LGUs. Kasama na po dito ang pag-adapt ng land use plan at zoning ordinance na makakatulong to regulate the reclassification of land and the construction, repair, or modification of buildings. Trabaho din nila na mag-enact ng mga ordinansa to levy taxes, no? Fees and charges, mag-prescribe ng mga rates nito
para sa general and specific purposes at mag-grant ng tax exemption, incentives, or reliefs subject to the provision ng Local Government Code. Ang sanggunian po ang nagbibigay ng authority sa ating mga local chief executives through an ordinance or resolution to enter into contract. Kasama na po ang pag-utang for the purpose of raising funds to finance development projects. Saklaw din ng kanilang kapangyarihan ang pag-enact ng mga ordinansa to grant franchises and to authorize the issuance of permits or licenses. Kagaya na lang sa tricycle, may mga prangkisa sila. Trabaho din po nilang i-regulate ang mga activities within their jurisdiction relative to the use of land, buildings, structures to promote the general welfare. Kasama dito ang pag-regulate ng establishments, operation and maintenance ng mga cafes, restaurants, beer houses, hotels, motels, and entertainment or amusement facilities. Kasama na dito ang paggawa ng mga polisiya to provide for the impounding of stray animals. By the way po, recently nagkaroon tayo ng DOF Department Order. Meron na po tayong mga bagong first-class municipalities sa Aurora tulad ng Balera, Kasiguran, Dipakulaw, Maria Aurora at San Luis. Dahil nga po first-class municipalities na sila, required na sila to establish and maintain a dog pound kung saan pwedeng dalhin at i-impound ang mga stray dogs na nahuhuli ng ating mga LGUs. Required na rin po silang magkaroon ng veterinarian at syempre veterinary office. The said facility po, by virtue of RA 9482 or the Anti-Rabies Act of 2007, ay kailangang i-provide ng ating mga munisipyo, first-class municipalities, in addition sa ating mga basic facilities as provided under Section 17 ng ating Local Government Code. In line with this, ang mga sanggunian ay kailangang magpasa ng mga ordinansa to ensure the efficient and effective delivery of the basic services and facilities sa kanilang mga constituents. Example po nito, kailangang i-ensure ng ating mga sanggunian na may enacted policy para sa establishment, operation, maintenance, or repair ng mga potable water system. Dapat po ito ay accessible sa ating mga mamamayan. May local ordinance na ba tayo mandating the establishment of drainage and sewerage systems? May regulation na po ba tayo for the preparation and sale of meat, poultry, fish, vegetables, fruits, fresh dairy products, and other foodstuffs for public consumption? Kamusta po ang presyo ng ating mga bilihin? Parehas na po ba ito kung bibili ang ating mga turista at mga lokal na namimili? May policy na po ba to regulate the establishment and operation ng mga private markets at mga talipapa natin? Meron ba tayong policy that establish bus and vehicle stops and terminals? Na-regulate na ba ang mga privately owned vehicles that serves the public tulad ng ating mga tricycles? Is there a move to limit yung number ng bibigyan ng ating mga prangkisa in consideration sa traffic na nararanasan natin ngayon? Meron man lang ba silang designated stands o mga terminals na pwedeng i-occupy when not in use o sila pa rin po ay nakaparada sa ating mga kalsada? Tandaan po natin, meron po tayong road clearing. Part pa rin po ng mga trabaho ng ating mga sanggunian is to regulate traffic sa ating mga kalsada. Tungkulin po nila to prohibit yung mga illegal constructions o paglalagay ng mga obstacles tulad ng mga bangketa sa ating mga public places. Kaya nga binibigyan po sila kapangyarihan to authorize the removal of such encroachments. Ilan lamang po yan sa mga tungkulin at kapangyarihan ng ating mga sanggunian. Ayan, so napakarami po palang ordinansa na kailangan pong ipasa ng ating mga sanggunian. Ano po? So para naman po sa isang paalala mula sa DILG Aurora, alamin po natin kung ano nga ba ang LOPDS or the Elective Local Official Personal Database System at kung ano nga po ba yung mga kailangang gawin ng ating mga bagong halal na local officials ukol dito. Ang Elected Official Profiling Database System or ELOPDS ay isang sopistikadong web-based na aplikasyon. Idinisenyo ito upang streamline ang impormasyon sa pamamahala na may kaugnayan sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng bansa. Ang sistema na ito ay nagsisilbi bilang isang sentral na plataforma upang gumawa, mag-import at regular na i-update ang mga komprehensibong datos
o profile ng ating mga elektibo at hinirang ng mga opisyal sa mga probinsya, lungsod at munisipyo sa buong bansa. Ang DILG sa pangunguna ni Kalihim Juan Victor Remulla ay nag-issue ng isang Memorandum Circular bilang 2025-034 para masigurado na napapanahon at tumpak ang pagtatapos o pag-e-encode sa ating ELO-PDS ng mga bago at re-elected na opisyal ng mga lokal na pamahalaan para sa terminong 2025 hanggang 2028. Ang impormasyon at mga ulat na nabuo ng ELO-PDS ay magsisilbing basihan ng DILG sa pagbuo at pagpapatupad ng kanilang mga angkop na programa at proyekto para sa lokal na mga unit ng pamahalaan. Sa karagdagan, ang mga datos ay gagamitin bilang sanggunian para sa pagbibigay ng mga sertifikasyon sa mga serbisyong inirender na mahalaga para sa karapat-dapat at pagkilala ng mga lokal na elektibong opisyal. Pagpapatupad at pagsumite ng Elective Local Official Personal Datasheet, ELO-PDS form. Ang lahat ng elective local officials ay hinihiling na gawin ng wasto ang ELO-PDS form gamit ang prescribed Form Annex A. Ang deadline para sa pagsusumite ng ELO-PS form sa kanilang Human Resources Management Officers o HRMOs sa bawat LGU ay sa Agosto 1, 2025. Ang mga HRMO ay inaatasang kolektahin ang mga form ng ELO-PDS mula sa lahat ng mga elektibong lokal na opisyal na nanalo sa halalan. Kailangan tinitiyak na ang bahaging 8 ng nasabing Memorandum Circular ay maayos na tinalakay sa elective local officials. Sa pagkolekta, kailangan isumite ng HRMO ang mga form ng ELO-PDS sa mga sumusunod na opisyal ng DILG sa pamamagitan ng isang selyado at secure na sobre. DILG City or Municipal Local Government Operations Officer para sa mga mayor ng independent component cities, mga munisipyo, ganun din para sa sangguniang panglungsod at sangguniang bayan members. DILG Provincials and City Directors naman para sa mga provincial governors, mayors ng highly urbanized cities at sangguniang panlalawigan and sangguniang panglungsod members. Mga tungkulin at pananagutan sa pag-encode at pagsusumite ng data. Ang DILG ang magtitiyak para sa pag-encode at pagsusumite ng mga ELO-PS forms sa Elective Local Official Profiling Database System. Direktor ng lungsod CLGOO or MLGOO, kailangan i-encode ang data mula sa isinumiting ELO-PS form ng lahat ng opisyal sa kanilang lungsod o munisipalidad. Isusumite ang naka-encode na data para sa pag-aproba ng Provincial Director sa kaso ng mga component cities at munisipalidad o Regional Director naman sa kaso ng HUCs at ICCs. Tungkulin ng Provincial Director, suriin at aprubahan ang sinumiting datos mula sa lahat ng bahaging lungsod at munisipalidad sa loob ng lalawigan. I-encode at isumite ang mga data ng lokal na opisyal na nahalal sa probinsya sa DILG Regional Office para maaprubahan. At isa na naman pong kaalaman patungkol sa lokal na pamahalaan ang ating natutunan. Ay bababalik ko na sa aming Program Manager, LGO6 Trainer Alban Consejo para sa pagpapatuloy ng Usapang DILG. Usapang DILG. Nagbabalik pong muli ang Usapang DILG with our topic, lehislaturang epektibo gabay sa progresibong pagbabago. PD regarding po sa paggawa ng ordinansa, may mga cases po kasi kung saan yung mga sanggunian natin gustong magpasa ng batas upang bigyan ng additional incentives ang ating mga local officials na naka 3-term na. So ito po ba isang ayon sa ating existing laws and regulations? Ayan rin yan ay naiparating na rin sa atin, no? Nagtatanong sila. Ayon sa Annex B ng Commission on Audits Circular number 2012-003, ang pagbibigay po ng additional benefits o incentives to elected officials
who serve 3 consecutive terms ay hindi kasama sa mga compensation and benefits na pwedeng matanggap ng isang elective local official alinsunod sa IRR or Implementing Rules and Regulation ng ating Local Government Code. Ang sabi pa nga dito, walang sino mang elective or appointive official ang maaaring tumanggap ng dagdag, doble o indirect na compensation unless authorized by law. And so paano po ba naiiwasan ang pagpasa po ng ordinansa na hindi sang-ayon sa ating konstitusyon at mga batas and other regulations? Sino po ba yung nagre-review ng ating mga enacted ordinance at paano po nila ito nire-review? Ayan. So upang maiwasan yung pagpasa ng mga ordinansa na labag sa batas, under the premise of general supervision, ang mga higher sanggunian, for barangay, ang ating mga sangguniang bayan, for sangguniang bayan, ang ating mga sangguniang panlalawigan. Ang higher sanggunian ay binibigyan ng kapangyarihan na mag-review ng mga enacted ordinances ng kanilang mga component LGUs. Ang sangguniang panlalawigan ang magre-review ng mga enacted ordinances ng sangguniang bayan at mga sangguniang bayan naman ang magre-review ng enacted ordinances ng ating mga sangguniang barangay. Ang higher sanggunian po ay binibigyan ng 30 araw, prescriptive period to review the enacted ordinance whether the same is within or beyond the power conferred sa kanilang component LGUs and consistent with existing provincial or municipal ordinances, lalong-lalo na rin sa mga batas natin, pambansang batas at konstitusyon. Within this prescriptive period, the higher sanggunian shall take action. Pag sinabing take action po, hindi lang po ito yung simpleng referral ng ordinance sa kanilang mga respective committees o provincial attorney or prosecutor. Take action means declaring such ordinance or resolution invalid in whole or in part. Ordinance in whole or in part. Yung action po nila ukol sa ordinansa should be entered in the minutes at dapat po i-ensure ng higher sanggunian na duly informed ang kanilang component sanggunian sa kanilang naging aksyon. For example, pag may nakita silang inconsistent sa ating mga national or even local laws, pwede nilang ibalik yung ordinansa with their comments and recommendations para ma-amend or ma-modify ng concerned sanggunian yung kanilang ginawang ordinansa. Ngayon po, habang ongoing ang revision, suspended po ang effectivity ng ordinance. Magiging effective lamang ito ulit pag na-approve na yung revision. Take note po natin na pag natapos ang 30 araw prescriptive period mula noong ma-receive ng reviewing sanggunian yung ordinance at wala silang action na ginawa, ibig pong sabihin nag-lapse yung 30 araw, walang ginawa ang nagre-review sanggunian, the ordinance shall be presumed consistent with the law and hence deemed valid. Parang nag-lapse in tulo po siya. It will be subjected to the presumption of validity and regularity. Ibig sabihin, court na lang po ang maaaring magsabi o magdeklara na invalid ang ordinance. Yan. So, PD, ano naman po yung mga pwedeng mangyari kapag nag-implement po yung ating mga LGUs ng mga disapproved ordinance? Siyempre, pag minsan may makukulit po tayong LGU na disapproved na yung ordinance nila, pilit pa rin po nilang ini-implement. Kapag ang disapproval ay taken within the 30 days prescriptive period and duly informed naman ang ating mga LGUs through a resolution na invalid yung kanilang ordinance, it can be a sufficient ground for suspension or dismissal of concerned officials. Pwede sila, ini-expose nila kumbaga ang kanilang mga sarili to legal actions. Ayan, so grounds na rin po pala ito for disciplinary action. So PD, nabanggit na rin lang po natin ang mga grounds for disciplinary action. Ano-ano pa po ba yung mga grounds para ma-discipline, suspend, or remove from office yung ating mga elected officials? Okay. So pursuant to Section 16 ng ating Local Government Code of 1991, an elected official may be suspended or removed from office on any of the following grounds. Una, disloyalty to the Republic of the Philippines, culpable violation of the Constitution, dishonesty, oppression, misconduct in office, gross negligence or dereliction of duty, commission of any offense involving moral turpitude or an offense punishable by at least prison mayor, abuse of authority, unauthorized absence,
for 15 consecutive working days, except in the case of the members of the Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panglungsod, Sangguniang Bayan, and Sangguniang Barangay, whose members may be disciplined, no? In case of unauthorized absence for more than 4 days, lalong-lalo na kung walang justifiable reason. Susunod, application for or acquisition of foreign citizenship or residence or the status of an immigrant of another country. Such other grounds as may be provided by law. Yan po ang mga sumusunod na mga grounds kung saan pwedeng i-discipline o even ma-suspend or remove ang ating mga local officials. Yan, so may it serve as a gentle reminder po to our elective officials to be mindful of your actions. Baka po kasi lumalampas na po pala tayo sa kapangyarihang ipinagkaloob po sa atin and we are already abusing our authority or committing acts that can be ground for disciplinary actions. So PD, sino naman po yung binigyan ng kapangyarihan to hear administrative complaints against our erring elective officials? So minsan nakaka-receive tayo sa DILG, kala nila tayo ang magdi-discipline ng ating mga erring local officials. So hindi ang DILG, no? So tayo ay recommendatory for case build-up lamang. Pero ayon naman sa ating section 61 ng Local Government Code, ang isang verified complaint against erring elective officials ay maaaring i-file saan? Una, Office of the President in case of province, kung saan ang decision over the complaint ay final and executory. Sa mga sangguniang panlalawigan naman, sa case ng ating mga elective officials ng munisipyo, ang decision po nila ay appealable sa Office of the President within 30 days mula sa pag-receive ng concerned official ng desisyon ng sangguniang panlalawigan. Sa Sangguniang Bayan naman, kung ang inihahablak po ay ng administrative case ay elective barangay official, ang desisyon po nila ay appealable sa Sangguniang Panlalawigan within 30 days mula nang ma-receive ng concerned barangay official ang desisyon ng Sangguniang Bayan. Kapag po walang appeal sa loob ng 30 days, ikino-consider po na parang final and executory ang desisyon. Tandaan po natin that appeal shall not prevent a decision from becoming final or executory. Habang pending po ang decision over the appeal, ang isang elective official ng subject ng complaint will be considered placed under preventive suspension. Maliban na lamang kung sa Office of the President, no? May kapangyarihan po kasi ang Office of the President to stay yung implementation ng isang decision ng sanggunian. Kung sakali man po na siya ay ma-exonerate, babayaran naman po ito ng LGU na ang kanyang supposed salary na dapat ay natanggap niya during the pendency of the appeal, habang siya ay parang placed under preventive suspension nga. And so nabanggit po kanina ni PD, kung matatandaan po natin, na meron po tayong tinatawag na separation of powers and functions between the executive and the legislative branch even sa ating mga local governments. So PD, with this separation po, ano po yung magandang gawin ng ating executive and legislative branch para naman po magkaroon po sila ng common goals and development trust or direction yung kanila mga gustong gawin with their vested powers and functions? Ayan, Rain. So, bagamat totoo na mayroong separation of powers and functions sa pagitan ng ating mga governors, mayors, and punong barangays o as tinatawag nating local chief executives at sa kanilang mga respective sanggunian, no? Kailangan pa rin nilang tukuyin kung saang aspeto ng kanilang mga gawain pwede silang makisangkot, makibahagi at maging katuwang ng bawat isa. Sa DILG, within the first 6 months, ang sabi natin ng kanilang term, kailangan makapag-formulate o makapagpasa sila ng kanilang executive legislative agenda o tinatawag nating ELA, alinsunod sa DILG Memorandum Circular number 64 series of 2004. Gusto ko ring bigyang diin, no, na ang ELA o ang executive legislative agenda ay hindi naglalayong palitan o maging duplication ng comprehensive development plan at ng comprehensive land use plan ng ating mga munisipyo at provincial development and physical framework plan naman para sa probinsya. Sa halip, it adds greater value sa ating mga nasabing plano by moving them forward to getting implemented and monitored. Ito po ay isang joint agreement, no? Ang ELA, ang Executive Legislative Agenda, ay isang joint agreement na ginagawa base sa proseso ng comprehensive development process kung saan dinederive ang mga goals, strategies, and objectives na siyang magsisilbing roadmap ng mga complementary executive and legislative actions or priority agenda na gagawin ng ating mga elective officials within
their term of office. By the way, no, sa mga mananalong lokal na mambabatas, isa lamang po ang ELA sa mga crucial legislation na kailangan ninyong gawin within 6 months ng inyong term. Maliban po dito, kailangan nyo ring ma-update kung kinakailangan ang inyong mga Local Development and Investment Program o LDIP within the month of July 1 to 31. Ang LDIP po ay naglalaman ng mga prioritized programs, projects, and activities o tinatawag nating PPAs na gagawin ng LGU sa loob ng 3 taon o within their term. At ang Annual Investment Program naman po, ang yearly slice ng LDIP. No? Sabi ko, meron tayong Local Development Investment Program, yun po ay 3 years. Tapos magkakaroon tayo ng Annual Investment Program. Ito ang 1-year slice ng LDIP o Local Development Investment Program. Meaning, yung mga prioritized PPAs na gagawin ng LGU sa susunod na taon ay kailangang ma-aprobahan not later than first week of August. Moreover, ang Annual Appropriation Ordinance ng mga LGUs o ang ordinasang magpapahintulot sa paggamit ng annual budget ng isang LGU ay kailangan ma-aprobahan from October 17 to December 31, 2025. Ibig sabihin, yung LGU budget kailangan maipasa na sa sanggunian o maipasa na sa sanggunian by October 16. Yung po ang sinasaad ng batas, no? Kailangan maipasa na sa sanggunian for review yung annual budget ng ating mga LGUs. From October 17 to December 31, yan po ay i-review na ng ating sanggunian for authorization. Yan, so napakalaga po nung nabanggit ni PD kanina. To summarize po, ang ELA, LDIP, and AIP po ay mga instrumento para masiguro po natin na ang mga programa, proyekto at iba pa pong pagawain ng ating LGUs ay naaayon sa collective aspiration ng ating mga constituents and at the same time align po sa ating national trust or priorities. Ang pag-aproba po nito kasama ng ating appropriation ordinance ay makakatulong to ensure the efficient and effective governance and promotion of the general welfare of our constituents. Bago po tayo magtapos, PD, baka po meron tayong huling mensahe sa ating mga botante at mga mananalong local officials. Ayan. So, nabanggit mo mga botante at mananalong local officials. So, dalawa nga ang ating target constituents o mga target audience sa ating program na ito, sa ating episode na ito ng Usapang DILG. Una, ang ating mga local officials. Narinig po ninyo ang ating mga katungkulan bilang mga local officials, maging local chief executive yan, maging sangguniang bayan member. Yan, madalas po kasi sa amin pong gawain sa DILG, madalas nakikita namin na merong encroachment of power. So, bago po natin suungin yung ating mga katungkulan bilang mga local officials, sanggunian man yan o local chief executive, siguro pag-aralan natin ano ba yung limitasyon ng ating mga magiging kapangyarihan once na tayo ay elected na. Ang amin pong ginawa ay ilan lamang sa mga nabanggit na magiging katungkulan ninyo. Mas marami pa po yan. At sana ay kapag po kayo naihalal na, magkaroon tayo ng isang harmonious na pakikitungo sa bawat branch ng ating mga local government units. Sa ating mga botante naman, narinig na naman po ang tungkulin na gagampanin ng ating mga local officials. Kaya magagamit nyo po ito, magsaliksik pa po kayo, magagamit nyo po ito upang mas magiging edukado ang inyong pagpili ng inyong mga magiging kandidato na mga pangalan na isusulat nyo sa balota come May 12, 2025. Kaya suriing mabuti ang kanilang mga katangian, hindi lamang po puso, kundi may talino ba sila para maisagawa yung kanilang mga tungkulin bilang mga local public officials na naaayon sa ating batas, lalong-lalo na under Republic Act 7160. Yan lamang po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan, so isa na naman po makabuluhang diskurso ang ating natunghayan ngayong araw. Ito po ang inyong host, LGO6 Rainer Buenconseo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang Usapang DILG. Gabay para sa pamamahalang lokal, ikaw at ako, makalokal tayo. Usapang DILG. Gabay sa pamamahalang lokal.